Sean. So, isa sa mga naging challenge sa amin during Marawi Siege, yung situation na kailangan naming bawiin sa kalaban yung mga strongholds nila. Pag sinabi natin strongholds, mostly yan yung mga structures na inoccupy ng kalaban na may mga malalaking solid na mga dingding, ganyan. So, hindi pa namin alam kung may basement ba yun, ano yung mga ilang rooms yung nandun. So, yan yung nagiging challenge sa amin that time. So, may minsan na na-occupy na namin yung, napasok na namin yung isang enemy stronghold. So, nandun na yung isang platoon, nandun na rin yung command group. Tapos, akala namin okay na kasi naka-occupy na kami doon, nag-start na kaming mag-establish ng defensive position. Hindi namin namalayan, hindi namin napansin na may mga maliliit na butas na ginawa yung mga kalaban. So, yung mga butas na yan, intended yan para ipasok nila yung mga barrel ng mga baril at doon sila mag-burst ng fires at mag-inflict ng mga casualties sa mga tropa. So, naging victim rin kami ng tactics nila na yan. So, sad to say, unang burst pa lang ng mga kalaban that time, 7 agad yung naging casualties ko. So, isa doon yung platoon leader si Lieutenant Busilan, tapos mga ibang tropa. So, may tama ng gunshots kung saan-saan na part ng katawan. So, nung nakita ko yan, para din akong parang natulala rin ako. Ba't biglang ganun ang nangyari? Maraming tropa agad ang na-casualty sa harap ko. So, nag-attempt akong kunin yung mga casualty, pero sabi ng tropa, "Sir, wag na ikaw ang gagawa. Kami ang gagapang sa mga tropa." So, sabi, kasi pag nawala daw ako, lalo yung hindi daw nila alam yung gagawin. So, naramdaman ko na that time, prinotektahan din ako ng tropa. So, sila yung gumawa ng paraan para gapangin yung mga wounded namin that time. Then, nag-decide din ako na lahat ng wounded, dalhin agad sa likod, ipa-evac agad natin at kailangan maka-recover agad sila. So, habang ina-atras yung mga wounded namin, so nag-start ulit yung palitan ng putok dyan. So, inoccupy na namin naka-occupy kami ng mga positions. However, nahihirapan kami kasi maliliit lang yung butas at hindi namin mahanap kung saan nanggagaling yung mga putok. So, nag-decide na rin ako that time na hindi natin to i-occupy, hindi na namin i-occupy ang position na yan kasi yung mga kalaban, alam namin na nasa paligid. However, hindi namin alam kung saang butas or saan sila nanggagaling kasi basta naririnig lang namin sila. At nag-start din na sunugin na ng kalaban yung pwesto namin. So, kailangan naming umatras at mag-reestablish, mag-reorganize kasi ganun nga yung nangyari nung una. So, yung ba yung reason, Jeff, na yung ganun na maliliit na butas na yun yung, di ba ang dami nating casualties talaga, yung daming wounded. Sa atin na Scout Ranger, 54 yung patay sa atin eh. Yung ba yung naging reason ng ganung kadami? So, yung ganung ginagawa ng mga kalaban, yan yung isa sa mga nag-inflict ng mga casualties sa mga sundalo natin. So, gagawain sila ng maliliit na butas tapos mag-aabang, tapos yan, di natin namamalayan, bigla na lang may tumutumba ng mga kalaban, ng mga tropa.
isa pang ginagawa nila, nagle-lay sila ng mga IEDs along the way. So yung mga kanto, yung mga iskinita na dadaanan, may mga nakaabang na mga IEDs doon. At ang gagawin na lang, mag-aabang na lang sila, papuputukin nila yan kung kailan may pagdaan ng mga tropa. So doon sila nakakarami ng mga nakapag-inflict ng casualties sa mga sundalo natin. So, yung naging mission nyo halos ganon ng ganon. Pabalik-balik ng ganon na mission. Lipat ka na naman sa ano. Kasi very fluid. Sir. Gaano ka-fluid yung situation nun? So, yung halos buong duration ng Marawi Siege, halos ganon, halos similar yung nagiging situation. Nag-aabang sila, IEDs, o kaya nag-i-snipe, nag-aabang ng mga malilit na butas, tapos doon sila puputok. So, halos ganun yung ginawa nilang tactics hanggang sa buong Marawi Siege. Then, ayan. Bilang isang leader sa mga panahon na yon, at halos lahat ng mission nyo mabigat, paano mo in-adjust yung sarili mo na tuloy-tuloy lang? Wounded ka pa pero naka-recover ka naman na siguro noon by that time. So, that time, ang ginawa naming adjustment, so naging pag minsan kailangan naming pumutok ng mga tear gas sa unahan just in case na may kalaban, so pwedeng mapaalis namin yung position ng yung mga kalaban na nakapesto doon kung sakaling meron. So ginamitan namin ng tear gas. Yung mga IEDs, ang ginawa namin nun sa mga suspected na mga IEDs na nakalay. So kailangan naming sprayan ng tubig para lang baka sakaling hindi siya ma-detonate kung sakaling i-attempt nila. Tapos bilang isang matibay na commander at that time, paano mo hinahandle din? Kasi I'm sure may mga challenges ka sa tropa na yung napapagod ba yung mga tropa noon o okay lang? So as company commander, during Marawi Siege, nag-program kami na kailangan hindi maibabad yung tropa sa harap. So nagkaroon kami ng rotation system. So may mga by team na magpapahinga sa likod, magre-recover, magpre-prepare ulit ng mga gamit at papalitan siya ng mga tropa na naka-recover na rin. So ayaw namin na nabababad yung mga tropa na nasa harap lang, at sa ganyan katagal na gera, talagang hindi natin maiiwasan na baka may stress. So we see to it na okay yung pahinga, okay yung pagkain, okay yung moral nila. Tapos may time pa rin sila na makausap yung family nila habang nagpapahinga sa likod. So yan yung mga naging simple efforts namin para sa kanila. So meron ka pa bang yung parang di mo makalimutan na encounter na bago yung finale na ikaw yung naging hero na paano mo sinave yung hostages? Meron ka pa bang hindi makalimutan na encounter before nangyari yung pag-save mo ng hostages? Yeah. Meron, sir. Dali. So, noong mga bandang malapit na kami sa dulo ng finish line ng sector namin, na-encounter pa namin ulit yung mga ICs wherein pinapasok nila yung mga tropa. Then, doon nila niratrat ng fires. So, nakita ko paano, kitang-kita ko sa harap ko paano tinamaan yung isang tropa sa panga.
si Sergeant Gamotya. So parang parang gusto kong that time gusto kong sumugod agad para ipagiganti yung tropa ko, pero nandun yung mista ko, si Major Karandang. Pinigilan na niya ako, sabi niya, "Idol, wag na ikaw." Sabi niya ganun, "Wag na ikaw. Baka mapahamak ka rin dyan." So, hinila niya ako. Hindi, kasi that time, bigla na lang sa harap ko, nakita ko yung tropa at tinamaan sa panga. So, yeah. Ano ba nararamdaman ng isang opisyal pag nakikita niya yung gano'n na kabrutal na matamaan yung isang tao niya? So, bilang officer, bilang company commander, napakasakit sa amin na makita na napapahamak or may nangyaring hindi maganda sa tropa. Kasi pakiramdam ko that time, parang failure ko, parang may pagkukulang ako. So nasasaktan ako every time may masamang nangyari sa tropa. So, Ba't ganon? Kasi si Romel, late Romel Sandoval, Daredevil, kilala natin, naiwan yung tropa niya, sinagip niya, namatay siya. Ikaw naman, tinamaan yung tropa mo, gusto mong ikaw din sumagip. At I'm sure hindi lang naman ikaw din sa mga among the company commanders ng Marawi, ganon yung naging behavior na tinamaan yung tropa. Meron namang ibang tropa na sasagip, pero ba't ikaw? sa amin bilang mga company commanders or officers, napakasakit na makita namin na may masamang nangyayari sa mga tropa. To the point na ako mismo, nung nakita kong tinamaan yung tropa, si PFC Gamotya, gusto kong mismo ako yung kukuha sa kanya. At parang sa dala ng emotion, parang gusto kong sumugod agad at ipaghiganti. So, ganun kasakit sa amin yung may makasualty ng mga tropa. So, pinigilan din ako ng mista ko that time kasi nakita niya yung parang yung naging epekto sa akin. However, kailangan pa rin as officers, kailangan pa rin namin maging stable kasi kailangan dapat firm ang mga decisions, mga plano na gagawin. So, kailangan naming i-set aside kung ano man yung nararamdaman namin at para makapag-isip ng maayos para sa susunod na mga actions or mga gagawin, wala nang maulit na mga masamang pwedeng mangyari. Kasi pwede mo bang ikwento ano yung sitwasyon nung kay pagkatama ni Master Gamotya? Ano ba yan? Nakapasok ulit kayo sa isang building, parang does no change naman, parang palaging gano'n, di ba? Kasi paulit-ulit lang yung situation. Ulit-ulit. O sige nga, pero for the benefit nung ikwento mo nga, tinamaan siya, naiwan ba siya sa gitna o yung gano'n ba? That time, yung grupo yung platoon ni kung saan member si Sergeant Gamotya, nakapasok na sila sa isang building. So, hindi rin nila inaasahan na may mga natitira pang kalaban sa lugar na yon. So, bigla na lang pinaputukan sila at tinamaan yung panga. So, nung nakita ko yung situation na yun, parang as officer, as commander, nasaktan ako na makita kong nagkaroon ako ng tropa na tinamaan. So, kailangan kong maging stable, kailangan kong maging firm ulit sa mga decision ko para hindi na maulit yung mga ganun na pwedeng mangyari.